Pagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sherry. Ayan. Nandito po kami sa loob ng kanyang tahanan. Tindahan po ito. Yung itaas, yun po ang tulugan. Opo. Tayo po ngayon ay mag-aharal ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, ang Biblia napakahalaga. Ang hawak ko pong Biblia, Poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Alam niyo po, kung di tayo gagamit ng Biblia, paano natin mapapatunayan yung ating pananampalataya? Pwede bang nagipagkwentuhan lang tayo? Pagkatapos, ay, eto na ba? Hindi po pwedeng gano'n. Paano na lang yung nakakwentuhan mo, napakarami? Alin kaya sa kanila ang paniniwalaan? Di po ba gano'n? So, paniniwalaan po natin kung ano po yung nakasulat sa Biblia. Gaya ng ating ginagawa ngayon, tayo ay nagbubulay ng Ebanghelyo mula sa Biblia. Tignan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Roma, sa libro ng Roma. Roma chapter 10. Ang sabi ni Pablo, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. At paano pala tayo magkakaroon ng pananampalataya? Ang sabi ni Pablo, sa pakikinig. Yung pakikinig po natin sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, napaka-importante. Bakit po pag nag-aaral ka, nakikinig ka sa teacher mo, napakahalaga. Nakikinig ka sa professor mo, napakahalaga. Bakit? Dahil sila po yung nagtuturo sa atin sa eskwela para tayo matuto. Di po ba ganon? Pero masigit po ang pakikinig natin patungkol kay Kristo. Hindi ko sinasabing hindi maganda ang makinig sa ating mga teacher, mga profesor sa eskwela o universities man. Mabuti rin po yun. Bakit? Natututo tayo sa buhay. Pero yung makinig ka ng aral ni Kristo, masigit na mahalaga. Bakit po? Ano ang dala nito sa buhay ng tao? Ano ang dala nito? Meron ba tayong mapapala? Kung yung pag-aaral sa eskwela, may mapapala ka, di ba pagdating ng graduation, cum laude, summa cum laude, honor roll, di ba binibigyan pa nilang medal? Kung minsan po, yung talagang gifted child, ang dami nilang medal na suot po sa eskwela. Ano sasabi na? Napakatalinong bata yan. Napakatalinong tao yan. Di po ba ganon? Pero eskwela lang po yun. Dito wala pong medal. Pero merong reward. Anong reward? Langit. Tignan natin po ang sabi ni Jesus. Sa buhay po natin ito sa ibabaw ng mundo. Sa kanyang pangangaral po, basahin po natin ang sulat ni San Lucas 18. Ang sabi po ni San Lucas ay ganito. Lucas chapter 18 verse 8. Ang sabi ni Lucas, ngunit sa pagbabalik ni Jesus, pagbabalik, may daratnan pa kaya siyang mga tao may pananampalataya? Ibig sabihin, darating pala si Jesus. Siyang galing, natural sa langit, taga-langit po siya. Pero, pagbalik niya po dito sa lupa, na ating kinaroroonan bilang mga tao, anong sabi ni San Lucas? Meron siyang aanapin. Ano po ang aanapin niya? Ang sabi, pananampalataya ng mga tao. Paano magkakaroon ng pananampalataya ang tao? Sabi ni San Pablo, Roma 10:17, yung unang binasa ko, sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Kapag nakinig ka pala doon, yun palang magiging batayan
o doon sumisilang ang sinatawag na pananampalataya mo sa Kanya. Hindi yung sa kwento-kwento ng kung sino-sino. Kasi po, ang relihiyon po kasi, pag nagkwento ang isang tao, siyempre ang ikukwento niya ay ang alin? Yung kanyang relihiyon. Nakausap mo na naman itong isa, anong ipopromote niya? Siyempre, yung kanyang relihiyon. Hindi po ganon. Hindi po paligsahan ng relihiyon ito. Kailangan po, ang mapapakinggan mo ay yung tungkol kay Jesus. Kapag ganun po ang yung magiging pananampalataya, sabi ni San Lucas, sa pagbabalik kaya dito sa lupa ni Jesus, may dadaanan pa kaya siyang may pananampalataya? Kaya yung pananampalataya mo, ano man ang sitwasyon mo sa buhay, mayaman ka man, mahirap. Ano man ang iyong kalagayan, may sakit o walang sakit. Ang importante po, yung pananampalataya mo. Paano mo matatamo yun? Sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya napakahalaga pala ang makinig. Alin ang pakikinggan mo? Aral ni Jesus lamang. Diyan po nabubuo yung salitang in Christ alone. In Christ alone. Bakit po? Tingnan natin yung in Christ alone. Sa 4 ng Gawa 4:12. Ayon po kay San Pedro o Apostol Pedro. Gawa 4:12. Kay Jesus lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Oh, kita niyo po. Ang nakalagay po, kay Jesus lamang matatagpuan ng kaligtasan. Wala na pong iba. Kaya yung iba pong nangangaral, ang dala po nila, yung reliyon nila, yung doktrina nila. Hindi po tama yun. Ang tama po, yung nakasulat sa Biblia. Yun tungkol kay Jesus. Kaya tignan nyo po ang mga reliyon. Anong pakilala nila kay Jesus? Ang sabi ng isa, ay hindi Diyos yan, tao yan. Anong pakilala ng iba? Ay, kapatid ni Satanas yan. Anong pakilala ng iba? Matakaw sa halak yan. Iba-iba pakilala nila kay Jesus. Pero yung Jesus na nakasulat sa Biblia, yun ang tama. Kaya po nagkakagulo po ang mga tao tungkol sa reliyon. Nandahil po sa reliyon, pumapatay sila. Nandahil sa reliyon, pumapatay sila. Meron pong talataan na ganyan na sabi ni Jesus sa 16:1. Tingnan lang, daanin lang po natin to. Anong sabi ni Jesus dito? 16:2. Ang sabi niya, ititiwalag kayo sa sinagoga. Darating ang panahon na sino man pumatay sa inyo ay mag-ahakalang naglilingkod siya sa Diyos. Kita nyo? Maging ang pagpatay ng kapwa-tao, ang sinasabi ng tao, paglilingkod daw po sa Diyos yan. Hindi po ako may sabi niya. Binasa ko lang po. May mga reliyon po ngayon, pumapatay. Nagkakasuntuhan pa sa korte. Tingnan nyo po, mag-search po kayo sa korte. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Iglesia ni Cristo versus datindahan. Nag-aakusahan sila sa isa't isa. Anong akusa nila? Mamamatay tao kayo. At meron silang ebidensya ang bawat isa. At lahat sila dinudulog nila sa korte yan. Meron pa. Nakita niyo po yung Muslim? Yung napapanood natin? Pinuputol yung leg ng tao? Nandahil lang po sa pagiging religyoso yun. Pinapatay nila, pinuputol po yung leg. Iniiwalay yung katawan sa ulo. Anong nakalagay sa Biblia? Huwag kang papatay. Sa 10 utos, nabasa nyo na po 10 utos. Sige, dahanan natin, ano? Kaya, kayo po mag-describe. Nakakarimarim. Bakit? Dahil lang po sa reliyon, pumapatay sila. Eto po. Anong sabi ng Diyos?
dito po sa chapter ng Deuteronomy, chapter 5, verse 17. Huwag kang papatay. Ang sabi, huwag kang papatay. Bakit po pumapatay sila? Dahil po sa kanilang religion. Kasi po, alam niyo po anong dahilan? Para pong recruiter din yan eh. Parang recruiter. Pag hindi ka na-recruit, yun ang aking pag-unawa dyan. Bakit sila pumapatay? Bakit pumupunta sila sa korte, nagdidimandahan na kayo ay mamamatay tao? O yung mga Muslim po, hindi naman natin pinipersonal ang Muslim. Marami rin akong kaibigan na Muslim. Yung Muslim sa Mindanao, o hindi po ba? Nag-aasik sila ng kaguluhan. Anong kinalaman ng sibilyan? Bakit nila pinapatay? Meron po ba silang reliyon? Meron. Islam. O yung ibang may reliyon. Magpunta po kayo sa mga bilangguan. Doon po, tanungin nyo mga taong nakakulong doon. Yung kaso pumatay. Tanong nyo kung anong reliyon sila. Dahil lahat naman ng tao may reliyon eh. Bakit nga sila pumapatay? Siguro po hindi naturo sa kanila yon na huwag kang papatay. Sabi ng Diyos. Kahit anong galit mo, sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Yan po sinasabi ko. Kailangan yung nakasulat lang po sa Biblia ang tamang ating susundin. Kung ano po yung nakasulat, tama na po yan. It's about Jesus Christ. Tignan po natin sa chapter 20 ng Gawa, ay ng 1. Anong sabi po? Ito. Sa 21, o chapter 20, verse 30 and 31. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na saksiyan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito, 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ngayon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. In verse chapter 21 naman po sa 25, marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga haklat na naisulat. Napakaliwanag po. Yung naisulat, alin ang naisulat? Jesus Christ. Sino si Jesus? Siya po ang Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Amen. Kaya tama si Pablo. Ang pananampalataya ay magbubunga yan sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig tungkol kay Kristo. Tungkol sa tagapagligtas na si Kristo. Si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas. Hindi po tungkol sa reliyon. Kung tungkol lang sa reliyon yan, sabi ko nga po sa inyo, magpunta lang kayo sa bilangguan. Lahat ng may kasong pumatay, tanongin nyo kung anong reliyon sila. Iba-ibang reliyon nila. Bakit sila pumatay? Yan nga po. Naturingang may reliyon, pero pumapatay sila. Parang kay Jesus din po, ang sabi ni Jesus, bakit gusto ninyo akong patayin? Yung mga gusto magpapatay kay Jesus, mga kababayan niya, mga eskriba, pariseo, saduseo. Pero sabi niya, bakit ninyo akong gustong patayin? Na nangangaral sa inyo ng katotohanan? At sila nga po ang nagsabi, ipako sa krus yan. Ipako sa krus yan. Sino yung nagsabing ipako? Mga taong reliyoso, eskriba, pariseo, saduseo. Mga grupo po ng mga taong reliyoso ito sa panahon ni Jesus. Anong sabi? Ipako sa krus yan, maingay yan. Hindi po ba sa kasaysayan? Naipako po si Jesus sa ibabaw ng krus. Ang dahil lang po sa pangangaral niya
sa atin. Ganon din po sa amin. Meron po kaming kasama noon sa ibang bansa. Kahit dito sa ating bansa, yung komunista, pinunit po yung Bible, pinakain sa kanya at pagkatapos pinatay siya. Sa ibang bansa, ganun din po. Sa Papua New Guinea, pinatay din po yung kapatid na pastor na Pilipino dahil sa pangangaral. Kaya ang mga tao po, nandahil po sa kanilang paniwala, sila po ay pumapatay. Pero maigpit na bawal po yan ng Diyos ayon sa Biblia, huwag kang papatay. Po, kaya tandaan po natin, yung tamang aral, yung nakasulat. Anong nakasulat? Jesus Christ, the Lord and Savior of our life. Tandaan po natin sa buhay natin ito, kaibigan. Kung gusto po natin makarating ng langit, simple lang. Awitin natin, Sister Cheryl, yung Ama namin. Alam mo ba, no? Sige nga. Ama namin. Kanta ka. Sa langit ka, bahin ang ngalan mo. Mapasa amin kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami ang aming mga sala. Kaya lang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Napakaganda, no? Merong isang lyrics doon, Sister Cheryl, brother. Ang sabi niya, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Yung palang susunod sa kalooban ng Diyos, sila lang po pala ang papasok sa langit. Basahin natin yung Mateo. Mismo ang Panginoong Yesus po ang nagsalita. Chapter 7 ng Mateo, verse 21. Tingnan po natin ang epistola. Patayin mo na yun. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Nasa ng Diyos, nasa langit. Sino yung papasok ng langit? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, nasa langit. Kaibigan, isa lang ang ating kailangan. Sumunod na po tayo. Anong utos? Sumampalataya tayo kay Jesus. Amen. At matatamo po natin ang pananampalataya niya sa pamamagitan ng ano? Pakikinig at pakikinig ng salita tungkol po kay Jesus Christ. Jesus Christ. Christ means Savior. Ang Jesus po palang ito na pinadala ng Diyos mula sa langit, pinanganak ni Maria, ay siya po ang Kristo. Ang Kristo ay siyang tagapagligtas. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito, sa tahanang ito. I-bless mo po ngayon ang bawat isa nanonood, nakikinig ng Bibliang ito, ng bidyong ito. Nawa kung hindi po sila ayon sa iyo ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po, sapagkat ikaw lang po pwede magbago sa kanila, Panginoon Diyos. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Like, share na share. Kayo mga na-sharean, gusto nyo mag-share, share nyo po. Maganda naman mag-share kayo, biblical. Then, gusto nyo mag-comment, kailangan biblical din ang comment. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista, Sir Salil. Brother, ang pangalan mo? Janoy, si Brother Janoy. Nasa likod po, iyan po natin para makakala nyo.
Ayun. Ayan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen.